gawin ninyo yan. Sige. File it. Kung malalaki kayo at matapang may kayo, do it! Kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Noon pa man ay kilala nang walang inaatrasang kalaban si nooy Davao City Mayor Rodrigo Roa Duterte. Totoo namang hindi mahilig si Duterte manghimasok sa gawain ng iba. Wala itong sinasabing hindi maganda sa ibang politiko, maliban na lang kung uunahan mo siya ay tiyak na tatapusin niya at dudurugin ka. Kung noon ay iilan lamang ang mga nakaalita ni Duterte sa politika, pero nang umugong na ang pangalan nito na tatakbo sa pagkapangulo, ay dumami ng dumami ang mga nagtangkang kalabanin siya. Pero mukha yatang minaliit nila ang kakayanan ni Duterte pagdating sa trash talking. Ito ang mga politikong nagtangkang kalabanin si Duterte at hindi inaasahang mas maanghang pa pala sa kanila ang bibig nito. Dekada 90 pa lang ay nagkaroon na ng hidwaan ang kampo ni nooy Mayor Rodrigo Duterte at ang pumanaw na si Prospero Nograles. 2 beses ni Nograles tinangkang tanggalan ng trono sa pagkamayor ng Davao si Duterte noong 1992 at 1998. Pero hindi ito nagtagumpay. Ito ang banatan ng dalawang magkalaban noon sa politika. O kung nagibutang ni mo billboard, o gipalit ni mo nagbugas, o gihatag ni mo sa gamaa, di na ito mamatay. Ikaw, Yang inilagay mo na billboard, kung binili mo ng bigas at ibinigay mo sa Tagamaa, hindi yun mamamatay. Ikaw, bakit mo yung mga project ka sa Region 1 at 2 sa Luzon? 2 bagay lang yan. Tatakbo ka ng senador o ghost project yan. ghost project niya. He does not scare me because I will not allow him to scare me. At kung yung mga taga-Davao natakot sa kanya at nabubuli niya at nag-terrorize niya, okay lang yun. But I will be the last man standing. Hindi ako papayag na minumura ako. Hindi ka makakapatay kasi duwag ka. Ako, hindi ako nag-uutos. November 27, 2015. Matapos ang 30 taong iringan sa politika nila Nograles at Duterte, sa wakas ay ibinauna sa limot ang mga naging diferensya nito ng mismong si dating Speaker of the House of Representatives, Prospero Nograles. Siya na mismo ang nagbigay ng public apology para kay Duterte sa isang birthday party ng anak nitong si Carlo Nograles. I apologize publicly kung sa may heartaches natong duha. Wala daw. Pag-abot sa 2010 natong nidagan si Rudy bilang presidente sa Pilipinas. 2016. From that day forward, giingnan ta mo, I told you that the Nograles family will always support and will be loyal to the Duterte family, and we will defend and support the president and go against all his enemies. Carlo is accepted into the folds of the PDP, and we are proud that one of the most powerful congressmen would be a member of this party. I hope that baka sakali mapakinabangan mo. As I have said, the presidency is here already, so why give it to the others? Hindi pa man inanunsyo ni Duterte ang kanyang pagtakbo bilang Pangulo, ay mainit na si nooy Justice Secretary Leila de Lima sa kanya dahil sa si Duterte umano ang nasa likod ng mga nangyayaring EJK sa Davao na ginagawa ng DDS. Nagpatuloy ang ratrata ng dalawa hanggang sa maging presidente na si Duterte at senador si Leila de Lima. Ito ang mga pasabog ng isa't isa. Ayan ang sabi niya. So you investigate them? May mga witnesses kasi kami noon sa CHR na iba ang sinasabi. Tapos itong witness din na ngayon na nasa WPP, ganun din ang sinasabi. Siya ang tinuturo.
na nasa likod niyan. Talagang I've been really raising hell against this phenomenon called Davao Death Squad. Nag-conduct nga ako noon ng public hearings at doon nga siya una atang nagalit sa akin eh. Wala kayong respeto. Hindi kayo, you do not even try to find out the truth. Di ba sinabi ko na sa'yo, nag-usap tayo noon, hindi ako ganun, ma'am, and i-address you as ma'am. Although mas nauna ako sa eskwelahan natin sa iyo. Ni ma'am kita eh. Sagasaan kita. Sinagasaan mo ako na sa power ka, sasagasaan kita. You better stay there, DOJ, until the end of time. Because I will file charges. She's an immoral person. You wait, may tatlong record pa. Ilabay ko, ipasok ko muna yung isa. You do have the goods on her. Yes, I have. I already have. Pero, killing me softly. Very soft. Sir, she was asking, Huwag ka lang magdandahan. Baka maging witness ito against... Bakit ko kakasuhan? Marami akong gagamitin dyan. Gagamitin ako ng preso, gagamitin ko yung lover niya na driver niya. At siya lang ang hindi nakaalam na alam ng buong bansang Pilipinas. She created the scandal. She knows that she is a public official. Nag-iskandalo na yan sa doon sa human rights. Nag-iskandalo na siya dyan sa Justice Department. Anong spare the family? Pagka nasa public office ka, Dilima, your life is an open book. And here is a senator complaining when one day I will tell you that her driver herself, who was her lover, was the one also collecting money for her during the campaign. Here is an immoral woman flaunting, well, of course, insofar as the wife of the driver was concerned, it's adultery. Here is a woman who funded the house of her lover. And yet, we do not say any complaint about it. Ayoko na akong patulan yan. I don't want to dignify that. It's so foul. It's character assassination. Pareho naman po kami professional ng Pangulo. Pareho rin po kami public servants. So sana hindi ho siya nagre-resort sa ganyan na mga foul means. To me, that's very foul. Bago magkaroon ng hidwaan sila Rodrigo Duterte at Mar Rojas, ay naging mabuting magkaibigan muna ito. Ilang beses ring bumisita si Mar sa lungsod ng Davao at nakasabay pang kumain ng pananghalian sa isang karinderya, si Mayor Duterte. Kahit si Duterte mismo noon ay pinuri pa si Mar Rojas. Mga pare, mag-Rojas ko, usara ka rason, limpyo. Mara na. Thank you, Mayor. President, Mayor! Malinis, ha? President! Ayaw na, namas noy-noy. Pero nang maging magkalaban na ito sa pagkapangulo, ay dahan-dahan nang lumamig ang kanilang pagkakaibigan at napalitan na ng isang mainit na patot sa dahan sa isa't isa. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito.